Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata, mahuli mo kaya ang pagsulyap sa'yo kahit na hindi naman ako ang iyong kaharap o chinito. Bawat araw ay malalaman mo at kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Maliwanag, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw at dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Sa gitna ng gubat, may isang lalaking nakatali sa puno na animoy binugbog ng paulit-ulit at hinabol ang kanyang hininga. Ang pangalan niya'y Florante. Habang nakatali sa puno, sinasabi niya ang kanyang mga nakaraan at isa na rito ang Albania, isang kaharian kung saan siya'y isinilang na ngayoy nanganganib. O aking Diyos Ama, nasan ang iyong awa? Ako'y nananaghoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin ninyo akong lahat, dahil hindi ko na ipagtanggol ang ating kaharian laban sa taksil at tulang awang si Adolfo. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inagaw niya ang korona ni Haring Liceo. Pati ang aking ama na si Doki Liceo ay kanyang idinamay. Sandaling nananahimik si Florante dahil sa sama ng loob. Matapos manahimik ay muli siyang tumawag sa Panginoon. O Diyos, aking Ama, tila yata hindi mo na dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw na akong tulungan. Kung gayon, papaano na ako? Sino na ang aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinalangan. Patawarin niyo na lang ako, hindi kita na ipagtanggol. Paalam na, bayan ko, paalam na sa inyo. Adolfo ang malupit, Laurang taksit, paalam na sa inyo. Habang nagdudusa si Florante sa gubat, isang girerong morong nagngangalang Aladin ang dumating sa gubat na pagod at naghahanap ng pagpapahingahan. O Plirida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang aking minamahal. Habang si Aladin ay umiiyak at nagdudusa, ay may narinig siyang tinig sa kagubatan at pagkatapos ay may nakita siyang lalaki. Tulong! 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 Oh, ano ang tinig na aking narinig? Tinig ng isang taong naghihinagpis? Sino kaya siya? Talagang ako'y minamalas. Ako'y pinapahirapan sa kamay na taksil na si Adolfo. Si Adolfong malupit. Higit pa sa halimaw kung manakit. O kaawa-awang tao, ang lahat ng kanyang tuway natapos nang siya'y pinagtaksilan at pinahirapan. Pagkatapos na marinig ni Aladin si Florante,
ay nagmuni siya ng isang malaking problema. Ginagawa mo, Michael. Tadhana'y masakit. Problema ko'y napakahirap lutasin dahil sa aking sintang inagaw. Nagmamadali si Aladdin nang mapansing humina ang boses na kanyang narinig. Oh, kailangan ko nang magmadali. Kung hindi, di ko na maririnig ang tinig na aking narinig. Habang tumatakbo, ay inahawin niya ang mga sagabal sa pamamagitan ng kanyang kalis. Nang makita niya ang nakagapos ay napansin niyang may nakapalibot ditong leon. Siya ay naganda at nilusob ang leon. Pagkatapos niyang mapatay ang leon, ay pinakawalan niya si Florante. Parang nakita ko na ang taong ito. Pagkalipas ng isang oras, ay namulat si Florante. Hindi ko makailangan. Kasama ka, JP. Laura, nasan ka? Tulungan mo akong makaalis dito. Hindi na sumagot si Aladdin at baka sa kawalang pag-asa ay matuluyan na si Florante. Sino ka? Bakit ako narito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba nababansin? Tayo'y magkaaway. Marahil, ngunit ikaw ay nangangailangan ng tulong. Siguro nga, patay na ako kung di ka dumating. Hangal! Hindi mo ba alam na dinadagdagan mo lang ang iyong pasakit? Hindi nagpansinan ang dalawa, ngunit isinama ni Aladdin si Florante sa kanyang pagpapahingahan at doon sila nagpalipas ng gabi. Pagdating ng umaga, ay napansin ni Aladdin na malakas na si Florante. Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan. Inaliw ni Aladdin si Florante, ngunit napansin nitong malungkot pa rin siya. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige, sisimulan ko ang aking kwento mula nung una ako pinanganak. Ang dalawa ay naupo upang magkwentuhan. Pinanganak ako sa bayan ng Albania, kung saan si Doki Preseo, aking ama, ay naninirahan. Ang ina ko na si Prinsesa Floresca ay nakatira sa Cortona. Pinangalanan nilang Florante. Nang ako'y sanggol pa, muntik na akong dagitan ng isang buwetre. Nakita ng pinsan ko, si Menalipo, na ako'y dadagitin ng buwetre. Kaya dali-dali niya itong pinana at napatay. At noong namang naglalakad ako ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ng aking kupidong diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y 9 na taong gulang ay lagi akong nasa burol at dala ang aking panat busog. At ako'y naghahanap ng hayop upang tirahin ng aking pana. Kapag ako'y napagod, ay nagpapahinga at naliligo ako sa batis kung saan masasayang nag-aawitan ang mga nyades habang tinutugtog nila ang kanilang lira. Ang kanilang tawanay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon ay pinag-aral ako ng aking ama, ngunit ayaw pumayag ng aking na dahil ako'y iiwanan. Bakit kailangan mo pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sinong mag-aaruga sa kanya roon?
Kaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsi niya si ina upang ako'y lumisan. Sa pagdating ni Florante sa Atinas, Florante, maligayang pagdating. Ako nga pala si Antonio. Ako ang magiging guro mo dito sa Atinas. Salamat po. Bakit ang lungkot mo? Ayaw ko po kasing umalis sa Albania. Mahal mo, lilipas din yan. sa isang buwang pagtigil ni Florante sa Atinas, ay kapansin-pansin na palagi siyang tulala at di na makakain. Isang araw, habang naglalakad si Florante, ay nakasabay niya si Adolfo, ang kanyang kababayan. Napansin niya ang pinong kilos nito, makaraan pa ng 6 na taong pag-aaral. Binabati kita, Florante. May talento kang filosofiya, astrolohiya at matematika. Salamat po. Dito magsimulang magalit si Adolfo dahil nasasapawan na siya ni Florante. Isang hapon, tinipo ni Antinar ang mga estudyante. Magkakaroon ng pagsasadala ng trahedya ng dalawang ako. Si Florante ang mangunguna bilang Pony at si Adolfo bilang Yocalis. Nang magsimula ang dula-dulaan, nanlisik ang mata ni Adolfo kay Florante. Umago ng kapurihan ko, dapat kang mamatay. Natapos ang pagdiriwang at di na nakita si Adolfo. Makalipas pa ang 1 taon, isang sulat ang dumating para kay Florante. Hindi! Mahal na ina, bakit mo ako iniwan? Hindi man lang tayo nagkita sa matagal na panahon. Hindi ka maaring mamatay. 2 buwan pa si Florante sa Atinas bago dumating ang kanyang sundo. Maestra, paalam na po. Florante, tandaan mo, lagi kang mag-ingat kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin. Mag-ingat ka, Florante. Kung kailangan mo ng tulong, ay nandito lang kami. Fernando, sumama ka kay Florante sa Albania. Salamat po. Paalam na po. Pagdating sa Albania, O aking ama. O bunso. bigla may dumating na isang mensahero. Pagdating sa palasyo, sinalubong sila ni Haring Linceo. Nasilayan ni Florante si Laura sa hardin ng palasyo. Maaari ko po bang malaman ang pangalan ng magandang binibining iyon? Pumasok si Haring Linceo sa loob ng palasyo at nilapitan naman ni Florante si Laura. Magandang umaga, si Prinsesa. Kanina pa kita napapansin. Magandang umaga, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang kinikwento sa akin ng iyong ama. Kinabukasan. Pagdating nila Florante sa Crotona, nakita nila ang hukbo ni General Usmalik at doon nagsimula ang digmaan at pagkatapos doon, nanalo ang panig ni Florante. Sa pagbalik nila sa Albania, ay may nakasulubong silang mga di-binyaga na may dalang babae at may nangyaring labanan. Makalipas ang ilang linggo. Matapos noon, ay bumalik na ang lahat sa Albania. Makalipas ang ilang araw ng paglalakbay, may nangyari na namang digmaan. Makalipas ang ilang araw. Pagkatapos basahin ni Florante ang liham, pinatawag niya si Menandro. Umuwi si Florante sa Albania ng nag-iisa
Pagdating niya ay pinaligiran siya ng mga kawal. Dinala si Florante sa palasyo at nakita si Adolfo. At doon nagwakas ang pagsasalaysay ng buhay ni Florante. Samantala sa kabilang bahagi ng kagubatan, Ayos ka lang ba? di na nakatiis si Florante at Aladdin. Kaagad nilang nilapitan ang kanilang sinisinta, wari bang sabik sa pagmamahal ng isa't isa. At dinala ng Nazareno si Aladdin sa Rida. Sila'y tumanggap ng mga biinyagan. Magkakasing-sing tayo nararaos ang kasal. Namatay ang bunying si Sultan Ali Agag. Umuwi si Aladdin sa Persian syudad. Si Duque Florante sa trono umakyat. Isiping nilalang minumutyang Riyadh. Sa pamamahala ng kanilang bagong hari, sa reino ay may kapayapaan na muli. Dito bumangon ang mga nalulugamin at napasatuwa ang natipighati. Kaya sila ay nagtaas ng kamay sa langit at nagpasalamat sa mga buhay na nakamit. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duque Briseo, ay pinalitan sila ni Florante sa kanyang paghahari, na numbalik ang dating katangian ng kaharian na mauwi ang kapayapaan, umunlad muli at bumalik rin sa dati ang mga tao. Ulit. Tila yata wala na nagmamahal sa akin. Inagaw niya ang korona ni Haring Linceo. Tila. Di ba sabi mo natitimang? O tadhana. Ay, mali, boy. Magpahinga ka na lang. Ako ang nagligtas sa iyo. Hindi mo ba napapansin? Ako ang nagkaway. Marahil, pero ikaw ay nangangailangan ng tulong. Talsiklaway. Hangal, hindi mo ba alam na dinadagdag? Brad! Nakita ng pinsang ko, si Menelipo, na ako ay dadagitin ng buwetle. Kaya dali-dali niya akong pinanahita sa mga... At si Adolfo naman ang alam niyo. Ikaw ang umagaw ng kapurang ko. Dapat kang mamatay. Uy, nasa... Maestra, paalam na po. Florante! Maestra, paalam na po. Florante! Tandaan mo. Maestra, paalam na po. Florante!